Mga ka-RSP, ayon po sa Hepatology Society of the Philippines, tinatayang abot sa 18 million na mga Pinoy ang nagsasuffer o at risk na magkaroon ng fatty liver disease. At ang sakit na ito ay kinukonsidera bilang silent epidemic. Laking numero nun, Audrey? Kaya naman, yan po ang ating pag-uusapan natin ngayon sa Doc. Kasama si Dr. Via Roderos, isang general physician. Doc Via, welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Morning. Good morning, Sir Audrey, Miss Diane, and good morning po sa ating mga ka-RSP. Thank you for being here. Kakagaling lang abroad nito. Kaya nga, Doc Via, always Thank you for having me, RSP. of course. Ito, doktora, bilang panimula, ano po ba yung fatty liver disease at bakit masama sa kalusugan ito ng tao? At ang pagkakaroon ng fatty liver ba, nakafocus lang sa pagiging alcoholic? Okay, that's a very good question. No? Umpisahan muna natin sa pag-explain ko ano yung fatty liver disease. No? As the name implies, fatty liver disease ay ang pagkakaroon ng taba doon sa ating atay. No? So may dalawang uri yan. No? Yung non-alcoholic fatty liver disease, no? Which is the most common na nakikita natin, NAFLD. No? At saka yung alcoholic liver disease. No? So yun yung common kapag nakikita natin yung may mga history ng alcohol, excessive alcohol intake. No? So yung NAFLD is actually caused by different things. No? Pwedeng magkaroon ng risk for non-alcoholic fatty liver disease kahit na hindi ka umiinom palagi ng alcohol. No? Kasi yung common misconception natin is yung mga nagkakaroon ng fatty liver ay yung mga madalas or maraming iniinom na alcohol. No? Pwede pa rin magkaroon ng fatty liver disease yung mga hindi rin walang alcohol intake. Yun yung tinatawag natin na NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. Okay, kasi minsan naririnig ko rin yan kapag nagkakainuman kayo ng mga friends mo, hinay-hinay, magkaka-fatty liver ka, pero kahit hindi ka pala hindi ka pala masyado nagko-consume ng alcohol, pwede ka pa rin magkaroon ng fatty liver. So ano nagtitrigger para dun sa mga hindi gaano nagtitake ng alcohol? Alright, so ang pinaka-common na nagtitrigger dito would be still lifestyle-induced, no? Or may mga risk factors to non-alcoholic fatty liver disease. Yung unang-una, diet pa rin, no? Pagkain. Or those who might have mga metabolic syndrome, type 2 diabetes, or those who are obese, yung medyo mabibigat yung timbang. No? Yung others naman, kapag may tinitake na mga gamot, no? Kunyari yung amiodarone, yung mga diltiazem, mga ganun, no? Mga tamoxifen. So, usually, no, ang pinaka-common na cause nito pa rin, no, yung mga kinakain natin, yung For example, ano ba yan, Doc? No, 'di ba? For example, pag umiinom tayo ng alcohol, hindi lamang naman alcohol yung nasa table, 'di ba? Pulutan. May mga sisig, pulutan. So, that can actually aggravate the cause, no, more than the alcohol, no? So, yun yung palagi natin dapat bantayan, no? Because kung anong kinakain natin, no, binabalik din ng katawan natin sa atin yun. Okay, so doktora, guilty po ako dito. Nung nagpa-check up ako, tsaka naka-ultrasound, so lumabas nga na mayroon akong fatty liver din. And then, unang tinanong sa akin ng doktor, umiinom ka ba? Sabi ko, occasional lang po, hindi masyado. Yes. Pero anong kinakain mo? Yung mga fatty foods, kasi pata, lechon, sisig, yung mga ganyan. Ang tanong ko ito, Doc, 3 months na ako nag-medication. Tapos sinubukan ko na rin magkakain ng gulay, mga steamed fish, para maging healthy in diet. Pero nung nagpa-ultrasound, meron pa rin. Bakit medyo napakatagal niyang i-heal nitong liver natin? What's good about the liver is that it can regenerate cells, no? Especially kung naaagapan natin yung mga sakit na kunyari fatty liver disease, no? Siguro binigyan ka ng ursodeoxycholic acid, no? Or yung mga gamot para makatulong doon sa fatty liver natin. Pero ultimately, no, hindi lamang kasi tayo nagre-rely with food, no? Pwede rin doon yung exercise, no? Lakad-lakad ka rin daw. Pero si Sir Audrey, athlete po ako, doktora. May tatanong, athlete po ako. Naglalaro din to ng basketball. Oo nga po One of the things that we want to look at siguro, no, hindi lamang sa fatty foods, no? Maybe malakas din tayo kumain ng carbohydrates is another thing. Pati sugar. Yeah. Okay. Kasi yung mga hindi nako-convert na sugar sa katawan natin, no, hindi nagagamit, pwedeng ma-convert into fat, no? And it can go anywhere, no, especially if there are a lot of
lots of fats in our body. No? So, kailangan nating bantayan yung right portion of carbohydrates, right portion of fat, protein sa ating katawan. It all boils down actually to lifestyle choices. No? Okay. So in short, wala ka nang pwedeng kainin. Lahat na sinabi niya, nag-exercise Pwede na ako, naman. kumain na ako ng gulay, kumain na ako ng isda. Baka it will take time. Ngayon, Yes, bawal pa ganun pala ba yun? yung Oo. carbohydrates. Okay. Usually kasi fats, no, hirap i-break down ng fat eh. Oo. 'Di ba? Palaging sinasabi na this is not related to the liver, pero yung mga visceral fat ang hirap niyang i-break down, no? So, pwede rin siguro that it can habang umiidad tayo, no, mas mahirap mag-metabolize yung katawan natin. That can be a factor as Okay. well, no? Ano yung mga symptoms, Doc Via, na parang meron na ata akong fatty liver? Ito yung medyo nakakatakot dyan, no? Kasi yung may mga fatty liver, hindi naman nila alam na may fatty liver sila. Minsan, nahahagip na lang sa ultrasound, no? Okay. But in cases wherein it becomes more pronounced, usually may bloating, masakit dito sa upper right Yan. side, no? Namamaga. Kasi may inflammation, tama, Sir Audrey, no? But no, sa mga advanced cases, na nagkakaroon na ng jaundice, nagkakaroon ng fatigue already, no? Minsan nakikita natin naninilaw yung mata, no? Usually, inaano namin yun, sine-check na baka hindi na pala fatty liver lang, baka it led to cirrhosis already or the scarring of the liver, no? Ito naman ang tanong ng ating mga ka-RSP. Doktora, paano po ito gagamutin at paano makakaiwas dito? Okay. Like, that's a good question. Like what I said earlier, no, our liver is actually a very amazing organ kasi it can regenerate. No? Kapag naagapan natin yung fatty liver disease at kapag nakita natin siya in its early stages, no, pwedeng lifestyle-related interventions can actually help. Yung ginagawa niyo, Sir Audrey, pagpatuloy niyo lang yan. Darating din kayo sa time na hindi na kayo magkakaroon ng fatty liver. No? So, usually what we really do, no, is modify your lifestyle, no? Increase yung physical activity. No? Kasi baka yung physical activity naman natin once a week lang. No? Usually yung nire-recommend natin na physical activity in a day, no, 30 minutes, no, at least 30 minutes na high intensity exercise, no, or equivalent to that, no. Portion control pa rin, no. Ako usually yung sinasabi ko sa patients, wala naman masyadong bawal, smoking lang is bawal for me, no. If you control your portions, no, mas na metabolize ng katawan natin yung mga pagkain na ini-intake natin. Yun. Sleep hygiene pa rin is important. No? Okay. And of course, no, avoid smoking alcohol. Ayan, sumunod na lang kay Doc, ano, sa mga payo niya. Well, napakaganda ng payo ni Doktora Via, no? Pero in short, mga ka-RSP, huwag kang kumain ng mga masasama, ng mga Ayan. bawal. Huwag kang manigarilyo, huwag kang uminom ng alak. Lifestyle and diet pa rin. So, mag-exercise. Eto, may tanong ating isang viewer, Doc. Makakatulong po ba daw itong pagkain ng oatmeal? Yan, fiber. Fiber is actually important sa katawan, hindi lamang for fatty liver, no, but also for digestion. No? So, for example, magkadugtong-dugtong lahat yan eh. If you digest well, then mapaprocess din ng katawan natin ng maigi yung mga kinakain natin. So, fiber, such as fiber sources such as oatmeal, no, is actually good for the body. No? Not only for yung health ng liver natin, but also for digestion, for metabolism. Okay, Doktora, may connection ba? Pag meron kang fatty liver, ay may possibility ba na maging acidic ka rin? Or yung acid attack napapadalas? Usually kasi, no, ang fatty liver, no, is related to, yun nga, mga pagkain na kinakain natin na fatty, no? Ang correlation nun ay kapag fatty yung kinakain mo, mas you're more prone to have GERD, no? Kasi nagtitrigger ng GERD yung fats eh. Yun. Ayun na nga. So that's the reason why minsan nakikita mo siya may GERD ka tapos may fatty liver ka pa. It's because of the food that you eat. Umaanak yung mga sakit mo kung pasaway Kaya, talaga. Dugtong-dugtong yan sila, maghihilaan yan sila. So, Ayan. yan, important talaga. So next siya. time, pag may mga inuman, bantayan mo yung mga pulutan dahil doon ka matitira. Yun sa naman mga talaga ang pulutan. ginagawa ko, namumulutan lang ako dahil hindi ako masyadong mahilig sa alcohol. Anyway, maraming salamat, Dr. Via Roderos, sa libreng telemed at pagbabahagi mo sa amin ng iyong kaalaman. Again, thank you and ingat po tayo lagi. Salamat, Doc Maraming Pia. salamat. Good morning.